Isishare ko naman sa inyo kung paano gumawa ng avocado-inspired cake para sa pamangkin ko dahil magto 2 months old na siya. So tara, samahan niyo ko mag-DIY ura mismo. First natin imimix ang 4 na egg yolk. Large na size ng itlog ang ginamit ko dito. Tapos idagdag natin ang 1/3 cup brown sugar. Kung kayong puting kalamay, pwede na rin po. Tapos isunod natin ang 1/4 cup oil at 1/3 cup na tubig. Sa huli, naglagay ako ng 1 teaspoon vanilla at hinalo ito ng maigi. Nilagay ko rin pala diretso ang 1 cup all-purpose flour, tapos ang 1 1/2 teaspoon baking powder at 1/2 teaspoon na asin. Hinalo ko pala siya na maigi until mag-combine lahat ng mga mixture. At tandaan, huwag na huwag mo talaga siya i-overmix. So next kong ginawa is naglagay ako ng 4 na egg whites. Tapos nilagyan ko siya ng 1/2 teaspoon na vinegar. Tapos nilagyan ko din siya ng paunti-unti lang ng brown sugar. 1/3 cup iyon. Actually, ito na yung pangatlong cake ko na ginawa. Nag-DIY lang talaga ako nito, lalo na pag every month nag-celebrate kami ng mga milestone ng aking pamangkin. Tapos buhat na rin ng mamahalin ng mga cake dun sa mga mall. Parang nasayangan talaga ako sa pera, kaya ako na mismo gumawa. Tapos nakahiligan ko na rin gumawa, buhat nga nakikrave ako sa mga pagkain na gusto kong bilhin, kaso di ko afford, kaya ako mismo nag-DIY na lang po. At this point, minix ko lang yung dalawang ingredients, tapos kinat and fold ko lang yung the way siya mag-mix para hindi siya talaga mag-overmix. Nilagay ko pala siya dito sa aking baking pan. Tapos sa loob, naglagay ako ng baking paper para mabilis siyang tanggalin. Kung nag-stress na kayo sa buhay, gawin niyo lang to, yung magdabog konti. Binay ko na pala siya at nagset ako ng 180 degrees Celsius for 25 to 30 minutes. Mag-TikTok sana ako, kaso meron pa akong gagawin na frosting. Kaya pinagpaliban ko na lang. Ito pala, niready ko na pala yung 5 egg yolks. Tapos nilagyan ko siya ng isang latang condensed milk or 395 grams. Nag-add na rin ako ng 1/4 cup evap milk. Tapos, 1 teaspoon na vanilla. Hinalo ko pala to ng maigit bago ko isalang sa medium heat na apoy lamang. Actually, sarapan talaga ako dito sa kanyang frosting kasi yema frosting po ito. Hindi talaga ito siya nakakaumay, tapos yung sweet din talaga tamang-tama lang. Nilagyan ko pala siya ng 2 tablespoon na salted butter. Pinatay ko na pala yung apoy bago ko nilagyan ng food coloring na kulay green. Actually, nakulangan pa ako dito sa kulay green kasi avocado inspired talaga yung ating gagawin dito. Kaya nagpatakpa ako ng konti-konti lang talaga na green until makuha ko yung ganitong kulay. Ito na nga yung gusto-gusto kong kulay para sa aking avocado cake. Gusto-gusto ko talaga yung dalawang flavor sa isang cake. Kaya ito, nag-bake ako ng chocolate cake. Ilalagay natin sa pinakababa. Sa gustong recipe na ito, nandun lang sa aking previous na videos. Naglagay lang pala ako ng mga konting-konting chocolate cake sa taas para makakatawanan yung ating avocado cake. Nakikita ko talaga sa avocado na meron siya mga black-black. Alam mo yun? Nagaling pa sa mga buto-buto or mga kaugatan niya. Kaya ayan, kinopya ko talaga. Kapoy na kapoy talaga ako dyan that time kasi nga third cake ko ito at hindi talaga ako sanay gumawa. Hindi ko nga sure if maganda ba talaga to, pero para sa akin goods na. Yung sa gilid pala is eggnog lang yan. Tapos nilagyan ko lang siya sa taas ng mga almonds na galing sa aking trail mix. Ganito pala siya sa loob yung aking DIY cake. Tapos ganito yung aking picture ng aking pamangkin.